congratulations sa buong Kimpaulandia. Hindi na tayo dilulu ngayon dahil maraming resibo na couple na talaga ang Kimpaw. Tahimik ang mga kontrabida ngayon dahil tumatabon sa kanilang mga mukha ang katotohanan. Couple na si Kim at Paulo. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Ninita and also Happy New Year din po. Tama po kayo dito, no? Tahimik ang mga bashers dahil sinasampal sila ng katotohanan ni Kim and Paulo Abilino. Sila yung mga nagsasabing dilulu daw tayo, ano ngayon sila? Diba? Yung pagkadilulu natin, may resulta at may kinapatunguhan, di po ba? Dahil yung ating pagdilululo ay totoo naman pala talaga, 'di ba, na may relationship si Kim and si Paulo Abilino. At talagang in-enjoy ang vacation sa ibang bansa. Doon palang finish na mga kakimpaw eh. Ang tangi lang nating aantayin ay yung pag-aanunsyo po ni Kim and Paulo ng kanilang relationship sa publiko para maging legal na sa marami. Kasi until now, di ba, meron pa rin mga hindi naniniwala about kay Kim and Paulo Avellino. Well, hayaan natin sila. Basta tayo mga kakimpaw dito, focus tayo kay Kim and kay Paulo Avellino. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa dalawang secret holiday gateway ni Kim and Paula Avellino na siyang sinulat nga po dito sa Abante. Sabi dito, Kim Chu may 2 secret holiday gateway kasama si Paolo. Matapos maglabas si Kim Chu ng post para sa nakarang 2025, nalantad na hindi isa kundi dalawa ang naging location ng holiday vacay nila ni Paolo Avellino. Sa isa sa mga photo na pinoste ni Kim sa IG at buwan ng December, 4 ang larawan. 2 dito ay nagpakita ng magkaibang getaway. Ang isa ay may sunset sa dagat at ang isa ay may panoramic view ng bundok na natatakpan ng snow. Hindi matukoy ng Kim Paulandia ang beach shot sa post ni Kim pero sa shot ng bundok, ilan ng humuhulang nagpunta sa Tromsø, Norway ang magkasintahan. Sa ex-media post naman ng ilang Kim Paulandia, may mga nagsabi naman sa Southern Iceland daw ang photo ayon raw sa Google. Kanya-kanya ng tanong sa mga kapwa nila Fanny ang Kim Paulandia kung saan talaga ang bakasyon na hindi na makapaghintay sa paayuda ng Kim Pao. Samantalang kinaaliwan ng mga solid si Kim sa kakaiba nitong pag-express ng pagmamahal ngayong 2026. Nagpasample sina Vice, Jong at Bong kay Kim at sumigaw ito ng I love you kasabay ng malakas niyang tawa. Walang duda na nasa Cloud9 ngayon si Kim sa piling ni Paolo kahit na nga duman ito sa matinding pagsubok noong nakaraang taon. So ito po ay sa panunulat ni Ray Pumaloy. So grabe din mga kakimpaw, no? 2 po yung pinuntahan nila ni Paula Avellino ngayong December. Nito kakatapos lamang na December, 'di ba? Isang beach na parang dito lang din sa Pilipinas. Tapos isang ibang bansa na kung saan ay nababalot po ng yelo. Grabe din talaga mga kakimpaw magpasabog si Kim and Paulo, no? Talagang very private lang. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang isa pang picture ni Chinita Princess na pinost niya po sa kanyang Instagram account. So ito po yung picture na kung saan ay naka-shades, 'di ba? Dito si Kim Chu. Pero hindi po pala si Kim Chu yan mga kakimpaw. Dahil ang picture na to, inedit po ni Chinita Princess. Yung naka-shade na yan mga kakimpaw, si Paula Avellino yan. Tapos yung baba na, yung ngiti na kay Kim Chu. Tapos yung naka-color black, tapos may lieg si Paulo yan mga kakimpaw. Then ang sumunod, dibdib naman ni Kim Chu. Sumunod Paulo, Kim, Paulo, Kim. So ganyan po yung lagay. Pinag-isa ni Kim Chu yung silang dalawa ni Paulo Avellino, 'di ba? So sabi nga dito mga Kimpaw ng mga nag-comment, Kim Pao pinag-isa. Ito yung picture na gumala sila sa Dubai Mall. Tapos sabi pa ng isa, RJ1 na, OMG. Tapos nag-comment po yung nag-post, ganun ang pahiwatig ng picture sis. So parang pag-amin na din ito mga kakimpaw ni Chinita Princess, ano man po ang status nila ni Paula Avellino.
Pinag-isa na po talaga sila mga kakimpaw. Ayan po, napaka-visible po nito. Yung ulo ni Paolo, di ba? Yung mukha ni Kim Chu and yung mukha ni Paolo pinagsama. Ganon din po yung damit nila at katawan. Grabe, nakaka-inlove mga kakimpaw. Parang ito na po yung parang announcement nila. Parang nagpaparamdam na sila na, oh kami na, ganyan, di ba? So yun po yung nakikita ko mga kakimpaw sa pinost na to na picture ni Chinita Princess. Pinag-isa na po talaga sila mga kakimpaw. Hindi na po tayo nagdidilulo ha. Totoo na po ito. Ang balitang, Kim Chiu may 2 secret holiday getaway kasama si Paulo Avellino ay talagang mabilis magpainit ng usapan, lalo na sa mga Kimpaw fans. Pero mahalagang himayin ito na maayos at hindi agad padalos-dalos na maniwala. Una sa lahat, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino tungkol sa umano'y dalawang secret holiday getaway. Kadalasan, ang ganitong balita ay nag-ugat lang sa espekulasyon ng fans, sightings na hindi malinaw, o simpleng timing ng kanilang mga social media posts. Dahil pareho silang pribado pagdating sa personal na buhay, natural lang na mas lalong nagiging misteryoso ang lahat at doon nagsisimula ang haka-haka. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na malakas ang chemistry at closeness nila, lalo na matapos ang proyekto nilang The Alibi. Dahil dito, kahit simpleng bakasyon o pahinga lang para sa trabaho, madaling bigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Para sa mga fans, ang ideya ng secret getaway ay parang kumpirmasyon na may special na namamagitan, kahit wala namang matibay na ebidensya. Mahalaga ring tandaan na karapatan ni Kim at Paulo ang magpahinga at mag-enjoy ng pribadong oras, magkasama man o hindi. Hindi lahat ng bakasyon ay kailangang i-post o ipaliwanag sa publiko. Bilang mga artista, mas pinipili rin nilang protektahan ang kanilang personal space upang maiwasan ang maling interpretasyon at intriga. Sa huli, mas mainam na suportahan sila bilang mga artista at hintayin kung may sarili silang ibabahagi sa tamang panahon. Hanggat walang malinaw na pahayag, manatili sana tayong bukas ang isip at iwasan ang sobrang pagbuo ng kwento. Kung totoo man o hindi ang balitang ito, ang mahalaga ay masaya, healthy at focused pa rin sila sa kanilang career at doon pa rin panalo ang fans. Para sa akin, ang balitang may 2 secret holiday getaway sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay isang tipikal na halimbawa ng kung paano lumalakas ang espekulasyon kapag tahimik ang mga artista at may solid na fandom na laging nakaabang. Natural lang na pag-usapan ito ng mga fans dahil may pinanggagalingan ng kilig, malakas ang chemistry nila, komportable sila sa isa't isa, at ramdam na marami ang pagiging totoo ng mga kilos nila on at off cam. Kaya kahit simpleng bakasyon o pahinga lang, madaling bigyan ng romantikong kulay ng publiko. Pero bilang observer, mahalagang maging maingat at patas. Hanggat walang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, ang balita ay mananatiling haka-haka. Hindi rin lahat ng hindi pag-post o pananahimik ay may ibig sabihin na agad. Minsan gusto lang talaga nilang magpahinga ng walang mata ng publiko. Sa mas malalim na punto, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalaki ang impluwensya ng Kim Pao sa fans. Isang simpleng chismis lang, nagiging mainit na diskusyon agad. Ibig sabihin, malakas ang koneksyon nila sa audience, isang magandang indikasyon para sa kanilang career bilang love team o kahit bilang individual na artista. Sa huli, ang pinakamainam na gawin ay support without pressure. Kung may totoo mang namamagitan, mas maganda kung manggaling mismo sa kanila. At kung wala naman, hindi rin mababawasan ang respeto at suporta na deserve nila. Ang mahalaga, masaya sila, maayos ang trabaho at hindi nadadala ng intriga ang tunay na kwento. Sa unang tingin, hindi na talaga nakapagtata kung bakit mabilis na umingay ang balitang ito. Sa dami ng pinagdaanan ng Kim Pao, lalo na matapos ang The Alibi, natural lang na bawat galaw nila ay sinusundan, binibigyang kahulugan, at minsan ay pinalalaki pa ng mga fans at netizens. Ang ideya ng 2 secret holiday getaway ay parang gasolina sa apoy ng kilig, lalo na sa mga naniniwala na may namumuo ng espesyal sa pagitan nila. Pero kung titignan ng mas malalim, makikita na walang malinaw na ebidensya na magpapatunay na totoo ang balita. Kadalasan naguugat lang ito sa magkakatugmang social media posts, biglaang pananahimik o simpleng sightings na walang kasamang malinaw na detalye. Sa panahon ngayon, madaling gawing kwento ang katahimikan ng isang artista kahit wala namang intensyon na magpahiwatig. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na may dahilan kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng mga tao.
Si Kim at si Paulo ay parehong respetadong artista at ramdam ng marami ang pagiging totoo ng kanilang samahan. Hindi pilit, hindi scripted, at hindi para lang sa camera. Kaya kahit walang kumpirmasyon, may bahagi ng publiko na nagsasabing may something dahil sa natural na kilos at chemistry nila. Isa ring mahalagang punto dito ay ang karapatan nila sa pribadong buhay. Kung sakali mang nagbakasyon nga sila, magkasama man o hindi, wala silang obligasyon na ipaliwanag ito sa publiko. Hindi lahat ng sandali ay kailangang i-post at hindi lahat ng pananahimik ay may nakatagong kahulugan. Bilang fans, mahalagang igalang ang hangganan sa pagitan ng suporta at panghihimasok. Sa kabilang banda, makikita rin kung gaano kalakas ang epekto ng fandom. Isang simpleng balita lang, nagiging emosyonal ang reaksyon ng ilan. May sobrang kilig, may umaasa, at mayroon ding nadidismaya kapag walang kumpirmasyon. Ipinapakita nito na malaki ang impluensya ng Kim Pao, hindi lang bilang on-screen partners, kundi bilang personalities na may malalim na koneksyon sa audience. Sa huli, para sa akin, ang balitang ito ay dapat tingnan bilang paalala na hindi lahat ng usap-usapan ay kailangang paniwalaan agad. Mas maganda pa ring hintayin kung may sariling ibabahagi sina Kim at Paulo sa tamang panahon. Hanggat wala, mas mainam na suportahan sila sa kanilang mga proyekto at desisyon nang walang pressure at walang pilit na interpretasyon. Kung totoo man ang balita, mas magiging espesyal ito dahil kusang loob nila itong ibinahagi at kung hindi naman, hindi rin dapat mabawasan ang respeto at pagmamahal ng fans. May ilan pang mahalagang punto na pwedeng idagdag sa balitang Kim Chiu may 2 secret holiday getaway kasama si Paulo Avellino. Nakadalasan na hindi agad napapansin sa gitna ng kilig at espekulasyon. Una, dapat ding isaalang-alang ang timing ng balita. Madalas, lumalabas ang ganitong usap-usapan kapag tapos ang isang proyekto o kapag parehong tahimik ang mga artista sa social media. Posibleng nagpahinga lang sila bilang individual o kaya na may abala sa magkakaibang personal na gawain. Pero dahil sabay ang katahimikan, agad itong pinagdudugtong ng publiko. Ikalawa, may epekto rin ito sa career image ni Kim at Paulo. Habang may mga fans na mas lalong na-excite at nagiging mas supportive, may ilan din na nagkakaroon ng sobrang expectations na kapag hindi natupad, nauwi sa pagkadismaya. Kaya mahalaga na hindi agad ikahon ang kanilang relasyon sa isang romantikong narrative hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila. Ikatlo, makita rito kung gaano kalaki ang papel ng social media sa pagbuo ng kwento. Isang simpleng litrato ng dagat, eroplano o tahimik na caption ay pwedeng bigyan ng malalim na kahulugan. Minsan, ang intensyon lang ay magbahagi ng pahinga o personal na sandali, pero nagiging clue na agad sa mata ng fans. Ikaapat, kung sakali mang may katotohanan ng balita, mas mahalagang tandaan na hindi kailangang madaliin ang kumpirmasyon. Mas nagiging maayos at matibay ang anumang relasyon, romantiko man o hindi, kapag hindi ito minamadali o pinipilit ng publiko. Sa kabuuan, ang may daragdag ko ito, ang balitang ito ay mas nagsisilbing salamin ng kultura ng fandom ngayon, kung saan ang suporta, kilig at haka-haka ay magkakahalo. Ang pinakamagandang gawin ay manatiling supportive, maunawain at may respeto sa personal na hangganan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Doon nagiging tunay at mas maganda ang pagiging fan.